EASL CEO, pinagsabihan tuloy ang PBA at kung ano ang mga pagkukulang nila. Bagamat naging light lang ang komento niya sa PBA, pero sa simpleng komento na yon, dinig na dinig ang pagkaprangka ni Sir CEO kasi sinabi niya ang dahilan kung bakit di magawa ng ilang PBA teams na manalo sa EASL. At si Kume pati si Al Francis Chua may binato din tungkol dyan. Former PBA players na makikita na natin sa MPBL, alamin natin isa-isa kung sino-sino sila at magkano ang offer ng mga MPBL teams na to sa kanila. Tunay nga ng MPBL, daungan ng mga PBA players. Tara, pag-usapan agad natin. Napag-usapan sa EASL press con ang tungkol sa malalang sinapit ng mga PBA players na sinasabak sa EASL. Napansin nila na walang maayos na records ang ilang mga PBA teams since nung pinasok natin ang EASL. Mismo na ang CEO ang sumagot dyan. Hindi naman masyadong masamang sinabi ng EASL CEO Henry Kerins. Pero totoong totoo at tagos sa lalamunan, mapapalunok talaga si Kume at si SMC Director. Ang kay CEO Henry, malamang isa sa pinakadahilan kaya hindi nila kayang sumabay ay dahil hindi naka 2 import base ang PBA. Sanay tayo na 1 import rule. So ibig sabihin, hindi masyadong fit ang mga teams sa paggamit ng 2 imports dahil hindi ito ang nakasanayan nilang chemistry. Hindi porket 2 import, ang galing-galing na agad. Alam nyo kasi, mas mahirap magdala ng 2 import kesa isa dahil mas maraming adjustments ang gagawin ng mga locals. Kung sa mga imports, walang problema sa opensa nila, pero sa locals naman ito titirahin. Kapag hirap kasi ang locals, hirap din nilang sabayan ng mga imports nila. Kaya kung napapansin nyo, bakit ang San Miguel, ang Meralco, ang galing sa PBA? Pero kung ang PBA lang pala, tapos kapansin-pansin din na mas maraming turnover silang nakukuha sa EASL kumpara sa PBA. So dyan pa lang, kitang-kita mo na hirap sila mag-adjust. Dagdag pa ni Henry Kerins, ayaw daw niyang diktahan ng PBA at hindi na rin siya nagkomento kung dapat pa bang baguhin ang sistema nila. Pero halata naman, nakakulangan ng 2 import rule ang gusto niyang ihimok para makasabay tayo sa EASL tournament. Naalala niyo ba ang sinabi ni Tab Baldwin? Ganito din yung punto niya, 2 import la din, pero inalmahan agad yan ng SMC Director. Ang sabi ni Boss Al, paano daw yung mga locals? Di wala na daw playing time matitira sa kanila. Pangalawa, yung budgeting ng bawat teams. Hindi nga halos makapagpasahod ng isa, yun pang 2. Tapos pinagtulungan nila lahat si Tab Baldwin at dahil bald siya, kaya wala siyang pandepensa. Ang sagot naman ng PBA dito, sa katunayan, maraming mga tournaments ang naglilipa na ngayon sa buong mundo. Hindi lang EASL, meron pang FIBA. Ilang window pa nga abutin dyan. Tapos may mga preparasyon pa yan. Tapos 2 yan, di ba? May Asia Cup, may World Cup. Tapos hindi basta-basta kung paano pinaghahandaan ng mga yan. Tapos may ilang players pa dyan sa FIBA na kasama din sa EASL. Tapos laro na naman sa ibang regular season sa PBA. Minsan pa nga napupospone ng playoffs. Kaya minsan ang mga PBA teams na kasama sa EASL, kung sino-sino import na lang kinukuha, kahit walang maayos na chemistry, hahayaan na lang. Tsaka mga PBA teams lang naman ang walang maayos na paghahanda sa EASL kasi hindi nila ito priority. Kumbaga, manalo matalo, ayos lang. Hindi gaya na ibang bansa na sumasali dito na mas todong-todong kanilang paghahanda. Tapos yung mga imports nila, yung mga players, ang gaganda ng mga chemistry. Yun bang full pack na? Yung PBA teams, 3 araw na practice tapos bukas isasabak na pala. Sa isang banda, may punto din naman ang EASL CEO. Ito ang pinakaugat ng problema sa PBA kaya hindi tayo nakakasabay sa kanila. Isipin nyo mga kuys, may 2 imports ka na, may isang naturalized player ka pa, gaya ng Meralco na kinuha si Ange Kwame. Wala pa din, kasi wala siyang chemistry. Hindi nagkakaamu yan, kahit magagaling pa yan. So ibig sabihin, dahil hindi tayo sanay sa ganito, ang EASL ay isang tournament na hindi para sa atin. To be fair naman sa PBA, sa palagay ko, budget ang problema. Sa katunayan, isinulong na ng PBA governors ang ganitong platform pero wala naman sagot. Baka nga may problema sa ilang teams. SMC at MVP lang siguro ang kayang gawin to. Anyway, ano sa tingin nyo ang mga problema pa ng ilang PBA teams kaya hindi natin kinakaya ang ilang Asian leagues? Former PBA players na maglalaro na sa MPBL, alamin natin kung sino-sino sila. Mabilis lang to. Una, Jeff Chan na inoferan daw ngayon ng 700,000 pesos kada buwan. Pangalawa, Vic Manuel na may 1.2 million kada buwan. Encho Serrano na may 700,000 pesos kada buwan. Mark Pingris, 1M kada buwan. Alex Cabagnot, 700,000 kada buwan. Keith Jimenez, 600,000 kada buwan. Joseph Taha, 500,000 pesos kada buwan. At si KG Canaleta naman, 600,000 pesos kada buwan. Kung meron pa kayong ibang former PBA players na nanalaman na maglalaro na ngayon sa MPBL, pa-comment naman yan sa ibaba.